Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 954 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. Today, after Holy Communion, the Lord told me, "My daughter, my delight is to unite myself with you. It is when you submit yourself to my will that you give me the greatest glory and draw upon yourself a sea of blessings. I would not take such special delight in you if you were not living by my will. O my sweet guests, I am prepared for all sacrifices for your sake, but you know that I am weakness itself. Nevertheless, with you I can do all things. O my Jesus, I beseech you, be with me at each instant." Kanina pagkatapos ng banal na komunyon, sinabi sa akin ng Panginoon, "Aking anak, ikinagagalak kong ipagkaisa ang aking sarili sa iyo. Ibinibigay mo sa akin ang pinakadakilang pagpupuri kapag isinusuko mo sa aking kalooban ang iyong sarili. Dahil dito nagkakamit ka rin ng napakalaking pagpapala. Hindi ako magkakaroon ng gayong espesyal na galak sa iyo kung hindi ka nabubuhay ayon sa aking kalooban. O aking matamis na bisita, handa ako sa lahat ng mga sakripisyo, alang-alang sa iyo. Subalit alam mo na ako ay mahina sa sarili ko. Gayunpaman, kung kasama kita ay magagawa ko ang lahat. O aking Jesus, nagsusumamo ko sa iyo, samahan mo ako sa bawat sandali. This is a conversation between Jesus and Faustina. Jesus assured Faustina that he is very much pleased when Faustina unites herself with Jesus. Bakit nagagalak si Jesus? Ba't kaya nagagalak? Wala na makainiig, no? Makaisa si Faustina. Parang ganito. Kung sa isang grupo, bawa ikaw ay isang leader sa isang grupo, matuwid ka na leader, na hindi ka tiwali. At yung mga pinamumunuan mo ay matuwid din. Sumusunod sa mga patakaran, sa mga kautusan, sa mga kaisahan, sumusunod sa pinagplanuhan, no, gumagawa ng mga bagay na ikabubuti ng samahan. Siyempre magagalak ka. Hindi ka maiinis kasi matino kang leader, matino din yung mga kasapi mo, kaya nagagalak ka. So it is the same with Jesus. Because Faustina was submitting herself to His holy will, anuman ang kahinatnan nito ng mga bagay na gusto ng Diyos, no? At sa karanasan ni Faustina, talagang napakahirap. Both physical, emotional, and spiritual. Physical in the sense na nakakaranas talaga siya ng sakit. Sakit ng katawan. The other day, di ba, sabi niya, sumasakit hindi na lamang ang kanyang baga, kundi nakakaramdam na rin siya sa kanyang mga bituka at iba pang bahagi ng katawan. So, ang sakit niya, both sa physical and spiritual level, mental also, kasi imagine natin, no, yung dinaanan niya before siya ma-hospital, no? Doon sa, lalo na nagsisimula pa lang siya sa kumbento, kung paano siya binubuli ng mga kasama niyang madre. So, it is also mentally difficult and a mental torture for her
sabihan siya na nababaliw, hindi naman siya baliw, no? Pero it is also affecting her mental health. Although yun nga lang, hindi bumibigay ang kanyang isipan. Bagamat may mga ganong torture sa kanya. So, at all cost, ano man ang maganap, ano man ang mangyari, tinatanggap ni Faustina ang kalooban ng Diyos kung kaya si Jesus ay nagagalak sa kanya. Katulad din ng kung ang ating mga pinamumunuan, kahit nahihirapan sila sa ating mga atas, no? Sinusunod tayo dahil alam natin na ito'y makabubuti sa kanila. No? It is granting that the leader is good, no? Matino. So, ang pinamumunuan natin, hindi pa naintindihan ang mga pinagagawa natin, no? At maaari namang magreklamo pero pinipili nilang tingnan ang mga bagay na inaatas sa kanila at alam naman nating makabubuti sa kanila. So this would definitely put the leader into such level of delight or happiness. And sabi niya, I would not take such special delight in you if you were not living in my will. No? Kumbaga, kung again, going back to parallelism doon sa isang organization na pinamumunuan mo, kung meron sa iyong samahan at hindi ito nawawala, no? Sa iyong mga kasapi, kung merong isa na hindi sumusunod, reklamo ng reklamo, wala nang ginawa kundi magsira, manira, no? Hindi ka rin matutuwa sa kanya. Hindi ka magagalak sa kanya. Dahil alam mo na yung ginagawa mo ay para sa kanyang kabutihan, pero di siya sumusunod, syempre di ka magagalak. Hindi ka matutuwa sa kanya. Kaya sasabihin mo rin, I would not take such special delight in you. O kung hindi sumusunod, I would take such special delight in you. No? If you were living by my will. No? So, babalik ta rin mo. Kaya napakahalaga sa isang no, mahirap nating maintindihan syempre sa point of view ni Jesus kasi lagi namang hindi natin nakikita yung buong picture, no? Only a small part of the picture is shown to us. Pag may sinabi si Jesus, a small part of the picture lang. Ngayon, unti-unti mong makikita yung larawan habang ka naglalakbay. At dahil hindi mo nga nakikita yung buong larawan ng gusto ni Jesus o ng plano niya para sa atin, lagi tayong mag-aatubili, malulungkot, magtatanong, magrereklamo, magtutuda, no? Pero okay lang yun, basta na ibabalik natin ang ating tiwala sa Panginoon. Sa gayon, magiging masaya siya para sa atin. Sasabihin din natin, lahat ng sakripisyo para lamang sa iyo gagawin ko. Bagamat mahina ako at wala akong kayahan, susunod ako. No? Napakadakila yun para sa kanya. No? Pero sa atin ba? Nasasabi ba natin yan? Madali. Sa ngayon, pwede nating sabihin, ay kaya ko rin yan. No? Ngayon, pwede nating maunawaan na basta sumunod lang tayo kay Jesus. Magiging mabuti ang lahat. Madaling talagang sabihin yan. But in the course of our daily life, lagi tayong susubukan sa ganyan at lagi-lagi. Mapapag-isip tayo lagi. No? Hindi naman laging instantly, okay, no? Lahat ng gawin ng ipagawa sa atin ni Lord. Okay, Lord. Okay, gagawin ko po. Mamaya, ganun, simulan ko na, ganyan. No? Hindi laging ganun. Hindi ganun kasi kadali na may plano sa atin si Lord, pero tanggap agad, no? Lagi tayong may sa practice, no? Sa totoong buhay lang. In reality, hirap tayong tanggapin sapagkat tayo'y tao, hindi natin nauunawaan ang buong larawan. No? Kaya maganda may magpapaalala sa atin lagi na lalo na pag nilalakbay mo na yung plano ng Diyos, lalo na kung ginagawa mo na maganda, may magpapaalala sa atin lagi na ito ay
Kung yan ang kalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari yan. May mga balakid, malalagpasan mo yan. Mahalaga lagi may magsasabi, paulit-ulit may magsasabi sa atin ng ganon. Kasi pahirap ng pahirap ang mga challenges natin. Now, if we would be alone in the path, ang hirap. Walang magpapaalala sa'yo, walang magsasabi sa'yo na mali na yan, wala ring magtutuwid sa'yo, no? Wala ring magpapalakas ng loob mo, no? Kahit na hindi niya nakikita at nauunawaan ng mga bagay, malaga, may magpapaalala sa atin. So, yun yung hanapin nyo. A person who would not always listen to what you are saying. No, yung bang tipo ng tao na hindi yung kakampihan ka lagi sa mga sinasabi mo. Yung susulsulan ka pa sa mga naiisip mo, kundi yung tao na magpapaalala sa'yo lagi na despite all the difficulties, kahit hindi niya nararamdaman, nararanasan, sasabihin pa rin niya sa'yo. Alam ng Diyos ang ginagawa niya, sumunod ka lang, mga paghihirap mo, malalagpasan mo rin. Yun ang mahalaga, magkaroon tayo ng tao na magsasabi sa atin ng gano'n.